Alam mo ba na parte ng development ng isang teenager ay gusto nilang makaranas ng adventure at new experience, kung kaya numahantong at pumapasok sila sa mga risky and aggressive behaviors. Patuloy na tumataas ang kaso ng mga kabataan na lulong sa sigarilyo, alak at iba pang mga addictive substances, pati na ang pagpasok sa premarital sex. Hello mga ka-parenting! Thank you for tuning in this channel and watching our video. For today's video, pag-uusapan natin ang 8 reasons kung bakit ang isang teenager ay pumapasok sa mga risky and aggressive behaviors. Ito ay para alam natin kung paano yung diskarte at ang tamang paggabay para sa kanila. Kung hindi alam ng isang magulang ay mahihirapan siyang magbigay ng gabay sa kanyang anak na dumadaan sa maraming mga krisis at pagbabago sa kanyang pangangatawan at sa kanyang isipan. Una is the peer pressure. Mas tumataas ang possibility na susubok ang isang teenager na pumasok sa isang aggressive and risky behavior kapag meron ng pressure sa kanyang mga kaibigan o kaya naman barkada. Nangyayari ito dahil gusto ng isang bata na mapabilang sa isang grupo o sa isang kaibigan at gusto niyang makasabay sa kung ano man yung trip o gusto ng kanilang grupo. At kinoconsider nila na normal lang ang ganitong risky behavior. Ang iba ay ginagawa nila ito para sila ay magpa-impress at ang dating ay kakaiba sila sa lahat. Pangalawa, they want to express their independence. As part of growing up, may mga pagkakataon talagang lumalabag sila sa mga rules and limits. Dahil gusto nila ng autonomy at dahil din ayaw din nilang pinapakialaman sila, iniisip kasi nila na kaya na nilang gawin kahit anumang bagay. Kaya kapag hinihigpitan mo, the tendency is magre-rebelde sila. Pangatlo, hindi pa fully develop ang kanyang utak. Ang isang teenager ay struggling pa sa pag-control ng kanyang mga emotions and impulses. Dahil sa pag-develop ng mga hormones sa kanyang pangangatawan, nagkakaroon ng kahirapan to make the right and healthy choices. Kung kaya madalas na nagagalit o kaya naman nagkakaroon ng mga tantrums kapag pinapakialaman yung mga gusto niyang gawin. Kaya napaka-importante sa isang magulang that you have to make sure that you choose the right words, gestures, and timing kung gusto mo silang pangaralan dahil napaka-sensitive ng kanilang pakiramdam. Pangapat, mental health problems. Maaaring ang mental health issue ay dahil sa trauma, depression, o kaya naman anxiety o takot. Maraming dahilan ito. Maaaring pwedeng siya ay naabuso o kaya naman dumadaan o dumadanas sa pambubuli lalo na sa paaralan. Marami ding kaso na nagkakaroon ng mental health issue dahil sa parenting style ng mga magulang na kung saan ang pagdidisiplina ay nakadepende sa physical and humiliating punishment. Number 5 is alcohol and substance abuse. Maaaring dahil sa impluwensya ng barkada o kaya naman dahil sa dumadaan sa matinding kalungkutan o kaya naman hindi maganda yung relasyon niya sa kanyang mga magulang at wala siyang mapagsasabihan sa kung ano man yung kanyang nararamdaman. Kung mapanakit at humiliating ang parenting style ng isang magulang, ay tiyak na papasok at pupunta ang bata sa substance abuse. Ang pagkakalulong sa addictive substances ay maaaring magdala sa mga kabataan patungo sa teenage pregnancy. Number 6, they want to explore new experiences and adventure. Kapag tumungtong na sa adolescent stage ang isang bata, ay ayaw na yung boring na buhay. Dahil sa hormones at speed up ng kanyang brain development, ay nagkakaroon ng stimulation at nagdadala ito ng excitement na pakiramdam para sa kanya. Karamihan sa kanila ay naghahanap ng adventure at mga new experiences at kasama na dito ang sex and sexuality na issue. Kung off-limit sa pamilya ang mga sensitibong topic na ito, ay siguradong sablay ang bata at mahihirapan na magbigay ng gabay ang isang magulang. Ang 7 is the social media influences. Ang kaibahan sa panahon ngayon kaysa sa panahon natin noon is that marami ng mga online and social media platform that can influence our children. Bawat platform ay may kanya-kanyang mga purposes and intentions kagaya ng mga dating apps. May mga platforms din kagaya ng Facebook at YouTube na maaaring magbigay ng impluwensya pagdating sa prinsipyo at mga paniniwala. Marami sa mga kabataan kapag walang maayos na relasyon sa kanilang mga magulang, ang social media ang kanilang puntahan para pagkunan ng kanilang mga kaalaman, paniniwala, at sinusubukan din nila kung ano man yung mga nagte-trending. Pang-8 is mahina ang kanyang self-esteem. Kadalasan, kaya mahina ang self-esteem ng isang bata ay dumadanas siya ng physical and humiliating punishment sa kanilang pamamahay. Kung walang motivation ang isang magulang at walang suporta when it comes to emotion, mental, and moral aspect,
ay magdudulot at magdadala ito ng panghihina sa kanyang self-esteem. Kapag nasa sitwasyon na ang isang adolescent na maghahanap siya ng grupo kung saan siya mapapabilang, hindi niya kayang mag-assert at kahit alam niyang nakakasama sa kanya ay hindi siya marunong humindi. In conclusion, malaki ang accountability ng mga magulang para hindi humantong ang isang bata na nasa adolescent stage sa mga risky and aggressive behaviors. Huwag lang nating isisi sa bata kung bakit siya pumapasok sa mga ganitong klaseng behaviors na nakakasama sa kanya. Simulan nating tanungin ang ating sarili at magkaroon tayo ng self-reflection. Kung ikaw ay may natutunan, please share this video and please don't forget to subscribe in our YouTube channel.